Isang public school po sa Valenzuela, Bulacan, ang nag-conduct ng Computerized Student Council election. Successful daw ang ginawa nila sa kanilang eskwelahan. Pero ang tanong ngayon, sa malakihang eleksyon kaya katulad ng 2010, handa na nga ba tayong mga Pinoy? Ang mukha po ng balita, dokumentado ni Naomi Dairit. Matagal na tayong nasa A1, A2, A3 na bilangan tuwing eleksyon. Pero itong 2010, computerized elections na raw sa bansa. Ang tanong, handa na ba tayo sa ganito? Sa pila pa lang sa ATM, humahaba na dahil sa mga taong 1 to 9 lang ang pipindutin, kinakamote pa. Nitong nakaraang buwan, sinubukan ng isang public school sa Valenzuela City ang automated elections. Mahigit 1,000 estudyante ng Citero Francisco Memorial National High School ang bumoto ng kanilang student council representatives gamit ang electronic voting. Ang maganda rito, na-expose na natin yung mga bata sa mga ganitong activities natin para pagdating nila, let's say po, sa legal age nila, then they could rightfully say to the masses that they have experienced such thing in the school. Para iwas flying voters, hiningan din ng mga estudyante ng kanilang IDs, thumb marks at pirma. Bantay sarado rin ng mga COMELEC watchers ang polling precincts. Siyempre, sinubukan ko rin yung e-voting dito sa Citero Francisco Memorial National High School. Meron silang botohan para sa presidente, meron ding para sa secretary, pati vice president, internal at external meron din sila. Hindi aabot sa mahigit 1 minuto ang pagboto sa kanilang e-voting. Very fast, very convenient to use, and if you want to vote, you just easily click the one that you want, the names of the candidates you want to vote. Bawat section na may 60 estudyante, may 5 minuto para bumoto. Sa kabuuan, inabot lang ng 7 oras ang eleksyon sa Citero High School. Bago mag-uwian, may nanalo na. After the electronic voting procedure, we are hereby declare the new set of officers for Supreme Student Government 2009-2010. Kung nagawa namin ng mga mag-aaral namin dito sa Citero Francisco, dito sa Valenzuela City, maaaring kaya rin natin dito sa pamahalaan through the Commission and Elections. Ang 17 years old na si Vincent at valedictorian ng eskwelahan ang nag-develop ng software na ginamit sa Citero e-voting. 2 linggo lang niya ito ginawa. Sa bawat category na iboboto ng mga estudyante, may choice sila kung sino ang kanilang pipiliin at pwede rin nila itong baguhin sakaling sila ay magkamali. Sa category naman na senators, 4 lang daw ang pagpipilian. Pero sakaling sumobra ka dyan, may safeguard ding ipinasok si Vincent sa programa. Dahil po 8 sila, 4 lang po yung ma-elect. Kaya pag yung isang botante po, pumili ng 4, bawal na po yung pang-5. Sabi ni Vincent, halos lahat ng programa pwedeng ma-hack o gamitan ng pandaraya, kabilang na ang gagamitin sa automated elections. Pag kinlose po kasi yung program, ilalabas na ito ng end of count, the program was closed, the log will reset to 1. Yung log po na history, mare-reset po siya sa 1. Then habang continuous po yung vote, continuous din po yung history. Yung last history po, yun yung counted as last vote. Simple man ang programang nagawa ni Vincent, wala halos itong ipinagkaiba sa balak subukin ng automated elections ng COMELEC sa susunod na taon. Mas komplikado nga lang. Pero sabi ng COMELEC, dagdag bawas free ang sistemang gagamitin nila sa 2010. Sa tingin namin, hindi magkakaroon ng ganong oportunidad. Unang-una, napakabilis ng sistema natin. Pangalawa, yung encryption napakalakas. Yung ating sistema will take you several million combinations, no? Actually, a Googleplex of combinations. Pero sa mata ng isang batang henyo na tulad ni Vincent, na kasama sa mga boboto sa 2010, ang labanan para sa dayaan at pwesto magiging bilangan lang uli ng pera-pera. Kung pinondohan po talaga, mabilis lang. Madali pong mandaya doon kung magaling po. Pero kung gusto nyo manual, pag manual po kasi mabilis mahuli. Pag computer, hindi nyo po alam kung sino nag-a-access sa inyo, di ba? Tama
Tama nga siguro si Vincent, maiiba lang siguro ang sistema pero baka sablay pa rin ang pagbabago. Lalo na kung yung mga pare-pareho ding mandaraya at manloloko ang maglalaban-laban sa pwesto. Whatever tomorrow brings, I'll be there. Nami Deirit po, dokumentado.